It might be, this is your first time na marinig ito. Ano yung tamang simbahan na itinayo ni Kristo? Paano itinayo ni Kristo? Saan nagtayo? Kailan itinayo? Nakikinig kayo mga kapatid? Now, we're going to study it biblically, historically, and logically. Amen? Ayan, pag-aaralan natin yan. Para hindi tayo hula-hula. Kasi pumupunta ka na rin lang sa isang simbahan, bakit hindi mo pa siguraduhin na yung simbahan na pinupuntahan mo, tamang simbahan? Alam nyo, pangit na pumupunta ka sa isang simbahan na gaya-gaya ka lang. Pinakamaganda, pinakamahalaga, pupunta ka sa isang simbahan na pinag-iisipan mo. Hindi ka dapat pupunta ng simbahan sa isang simbahan sapagkat nandoon yung jowa mo, nandoon yung crush mo, nandoon yung asawa mo, nandoon yung gusto mong mapangasawa. Hindi. Pinakamaganda, pag pumunta ka ng simbahan, pag-isipan mo. Sayang naman yung isip mo, sayang naman yung utak natin. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng utak para gamitin natin sa tamang pag-iisip. Ay, kinig tayo? Kaya ngayon, pag-uusapan natin yung tamang simbahan na itinayo ni Kristo and why Baptist Church is the right church that Jesus Christ built. Amen? Ngayon ay buksan natin yung mga Bibles natin. Dito tayo sa Matthew chapter number 16, verse number 18. Matthew, tumay lahat. Come on, everybody. Pag nagbabasa tayo ng Bible, dapat nakatayo. Bilang paggalang, pagrespeto sa salita ng Diyos. Matthew 16:18. Ayan, Matthew chapter 16, verse number 18. Nandiyan na ba kayo? Nandiyan na ba kayo? Amen. Yan, basahin natin ito ng malakas, malinaw at masaya sa ating mga puso. Ready, read. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tayo manalangin. Dakilan namin ng Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa talatang nabasa namin. Oh God, please, i-bless nyo ang aming Sunday school patungkol sa Baptist history, Panginoon. Ingatan nyo pong bawat isa. Bigyan nyo po ng wisdom na maunawaan po ang inyong salita, Panginoon. Please, oh God. In Jesus' name, amen. Sige, pwede na kayo mo po. Na kayo. Okay, so again, everybody, umupo na maayos, dito makinig, facing kayo rito, at if you have questions, mga kapatid, kung may mga tanong kayo, you can ask question to me right after the service, morning service, or nakikita nyo ako dyan, Pastor, pwede bang magtanong doon sa pinag-usapan natin? You can freely ask questions. Amen? Pwede kayong lumapit sa akin dyan, Pastor. Meron akong tanong, meron akong gustong liwanagin. Pwede kayo magtanong. Okay? At sasagutin natin yan ayon sa liwanag ng Biblia. Nakikinig tayo? Yan, okay. Sige, makinig na maigi. Ang pag-uusapan natin ay ano ang tamang simbahan na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Alright. Now, dito sa binasa natin, makikita natin ito, na ang Panginoong Jesus ang nagsasalita dito. Last Sunday, pinaliwanag ko na po sa inyo ito. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay makita natin yung conversation ni Jesus Christ at si Peter. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? O makikita natin dito yung conversation na ang Panginoong Jesus kay Jesus Christ. Sabi ni Kristo kay Peter, Peter, upon this rock, I say also unto thee that thou art Peter. Sabi niya, ikaw, Pedro. Sapagkat ang kausap niya dito, si Peter, makikita natin dito, mapapansin natin dito, na nililiwanag niya kay Pedro patungkol sa simbahan. Sabi niya, Pedro, hindi pwedeng itayo sa iyo ang simbahan because the word
The word Peter, it means maliit lamang na bato. Nakikinig kayo mga kapatid? Small rock, a piece of rock. Kaya sabi ni Kristo dito, and upon this rock, I will build my church. Anong ibig sabihin ng rock dyan? A mass of rock, big rock. Sinong tinutukoy niyan? Jesus Christ. Okay? Jesus Christ. Anong sabi ni Kristo? Meaning, hindi pwedeng itayo kay Kristo at kay Peter ng simbahan because Peter is a small or a piece of rock. Amen? Maliit lamang siya na bato. Ibig sabihin, kung maliit ka na bato, mahinang pundasyon. Pero sabi ni Kristo, and upon this rock, tinutukoy niya ang kanyang sarili, sabi niya, I will build my church. Itatayo ko ang aking simbahan. Yan. Ecclesia, sa Greek word ay ecclesia. My church. So tandaan nyo yan. Sabi niya, my. The word my is a personal pronoun. Ibig sabihin, tumutukoy dito mismo na ang itatayo ni Kristo, kanyang simbahan. Nakuha nyo? Because the word church came from the Greek word ecclesia, it means called out assembly. Called out assembly. Kasi nung araw, marami din mga assemblies sa paligid, pero sabi ng Panginoon, I will build my own assembly. Naintindihan nyo? Naintindihan ninyo? At itatayo ko, hindi kay Pedro itatayo, kaya ang simbahan ay hindi nagsimula kay Pedro, kundi nagsimula sa Panginoong Hesukristo. Amen. Nagsimula mismo sa Panginoong Hesukristo because the very foundation of the church is Jesus Christ, not Peter. At ang itatayo ni Kristo na simbahan niya ay hindi ito mapuputol, hindi ito masisira, hindi ito malulusaw sapagkat may pangako ang Diyos diyan. Ang sabi niya, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen? So ano mang gawin ng impyerno ay hindi madadaig, mananaig sa simbahan na itatayo ni Kristo. Tanong, paano itinayo ni Kristo ang kanyang simbahan? That's the question. Amen? Now, meron tayong tinatawag na alright, meron tayong tinatawag na three-test acid na tinatawag. Nakikinig tayo? Three acid test why the Baptist Church is the right church. Amen? Tandaan niyo yan. Kasi lahat naman pwede mag-claim eh. Pwede mag-claim yung iglesia ni Manalo dyan. Pwede mag-claim, anumang simbahan, pwede mag-claim. Yung simbahan namin galing sa Panginoon yan, sa Panginoon yan. Yung Mormons, pwede mag-claim. Kung sino-sino mga kapatid, pwede mag-claim. Pero, kinakailangan, meron tayong matibay na basihan kung talagang ang simbahan na kinabibilangan mo ay simbahan na itinayo ni Kristo. Amen? So, aalamin natin yan. Meron tayong tinatawag na three acid test. Why the Baptist Church is the right church.
Yan. Number one, dapat malaman natin sino ang founder. Number two, saan itinayo? Saang lugar? Number three, kailan itinayo? Yung panahon. Yan, okay? Dapat, walang ibang nagtayo, kundi dapat si Jesus Christ. Malinaw yan. Okay, nanunuhan niyo ba yung sulat ko? Naintindihan niyo ba yung sulat ko? Ayan, alright. So, meron tayong tinatawag na 3 acid test why the Baptist Church is the right church that Jesus Christ built. Okay? Na malalaman natin, mapapatunayan natin kung bakit ang Baptist Church ay sinasabi natin na ito ang tamang simbahan na itinayo ni Kristo. Una, okay? Ito tayo. Una, number one, malalaman natin, aalamin muna natin, sino ang founder. Maliwanag? Sino ang founder? Dapat si Jesus Christ. Amen? Pero, lahat ng simbahan pwede mag-claim na si Kristo ang founder. Tama? Lahat. Sinasabi rin ng mga iba't ibang kulto, sinasabi rin nila na si Kristo ang nagtayo. Si Kristo ang founder. Kahit sinong simbahan, kahit tanong mo, kahit yung mga lahat, basta lahat, nagkiklaim sila na si Jesus Christ ang founder din nila. Kuha nyo? Now let's go to the second acid test. Saang lugar itinayo o nagsimula o nagtayo si Kristo ng kanyang simbahan? Saang lugar? Yan, what place? Dapat sa Jerusalem, hindi po sa Punta Santa Ana. Dapat sa Jerusalem. According to Luke 24:47. Buksan yung Bible nyo. Luke 24, chapter 24, verse number 47. Amen? Para malaman natin saan nagsimula. Alright? Saan nagsimula yung simbahan na itinayo ni Kristo? Saan siya nagsimula? At siya mismo ang founder, therefore siya mismo ang nagsimula. Amen? Yan, meron nandiyan na ba kayo sa verse number 47? And that repentance, nandiyan na ba kayo? Buklat ang Bible, buklat. Ano, basahin natin. Everybody read. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. So malinaw yan. Tingnan nyo saan nagsimula ang pangangaral ng salita ng Diyos? Repentance, Bible, mga kapatid, beginning at Jerusalem. Nakikinig mga kapatid? Kailan unang na-preach ang Biblia? Jerusalem, hindi po dito sa Pilipinas. Hindi sa Punta Santa Ana na kiniklaim ng Iglesia ni Manalo. Kinig tayo, amen? Kaya dito pa lamang sa dalawang ito, pakinggan nyo na maigi. Dito pa lamang sa dalawang acid test natin, dito pa lamang, matitest na talaga anong simbahan, ang simbahan na itinayo ni Kristo. Number one, sino dapat ang founder? Dapat si
Jesus Christ according to Matthew 16:18. Amen? Tandaan niyo yan. Malinaw na ang Biblia ang nagsasabi according to Matthew 16:18. Yan. Saan nagsimula? Saang lugar? Jerusalem. According to Luke 24:47. Yan. Alright, malinaw ba? Hindi po sa Roma nagsimula ang simbahan ni Jesus Christ. Amen! Hindi po, malinaw dito na sabi ni Biblia, sabi ng Bible, nagsimula sa Jerusalem ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? At sino nagsimula, nagtatag mismo? Jesus Christ. Hindi po si Peter. Malinaw mga kapatid? Now let's go to the third acid test why Baptist Church is the right church. Alright, punta tayo sa pangatlo. Kailan nagtayo si Kristo ng kanyang simbahan? Mahalaga to. Mahalaga tong panahon. Nagtayo si Kristo ng kanyang simbahan during His earthly ministry approximately 30 AD. Alright, nakikinig tayo? Approximately 30 AD, first century. Alright? Nakikinig? Hindi pwedeng itayo sa Pilipinas ang simbahan ni Kristo. Hindi pwedeng itayo sa Amerika ang simbahan ni Kristo. Hindi nagtayo si Kristo sa Roma ng kanyang simbahan. Itinayo ni Jesus Christ ang kanyang simbahan in Jerusalem. Malinaw ba? Sino may sabi, kapatid? The Bible. Amen? Biblia mismo nagsasabi. Tandaan niyo yan. Bible mismo ang nagsasabi. Kunin niyo ito. Ngayon, ang tanong, yung bang simbahan natin na kinabibilangan natin, mga kapatid, pasado ba sa 3 test acid natin? Pasado ba? Saan itinayo? Sino ang founder? Dapat si Jesus Christ. Sino may sabi? Bible. Ano sabi ng Biblia? Matthew 16:18. I will build my church. Amen? So Jesus Christ mismo nagtayo. Kailan? Saan itinayo yung simbahan na itinayo ni Kristo? Dapat sa Jerusalem, hindi sa Pilipinas, hindi sa Punta Santa Ana. Amen? Hindi sa Roma, hindi sa Utah, hindi sa US, hindi kung saan, but from Jerusalem. Amen? That's the Bible. Alright. Kailan niya itinayo, kapatid? Kailan nagtayo ni Kristo ang kanyang simbahan? During His earthly ministry, approximately 30 AD. Hindi po nagsimula ang simbahan during the day of Pentecost na kiniklaim ng mga Pentecostal church. Hindi po. Sapagat during the Pentecost in the book of Acts, wala na po si Jesus Christ, nakaakyat na po sa langit. Kinig tayo? So hindi pwedeng itayo ang Holy Spirit ang simbahan na tinayo ni Kristo sapagat Bible mismo ang nagsasabi na si Kristo ang nagtayo. Amen? Now, alright, buburahin ko muna ito. Nakopyahan nyo na ba? Yan. So, pasensya na kayo sa sulat ko. Kasi pangit ni Mark. Ayan, alright. Kaya buburahin, kasi pag-aaralan naman natin, papaano itinayo ni Jesus Christ yung kanyang simbahan? Biblically. Alright, nakikinig tayo? Mahirap yung hula-hula lang tayo kasi pag nanghuhula tayo, pag nanghuhula tayo, wala tayong kasiguraduhan. At pag hula-hula tayo, ay tricks lamang yun. Tricks lamang yun. Alright. Question, papaano naman itinayo ni Kristo yung kanyang simbahan? So aaralin natin ito, mga kapatid, ayon sa liwanag ng Biblia. Amen? Amen? Alright, number 1.
Number one, makikita natin dito, magsisimula tayo dito sa lumang tipan ayon sa prophecy. Mula sa Isaiah chapter 40, verse number 3. Okay, sulat nyo to isa-isa. Ngayon kung hindi man kayo nagsusulat, Pastor, pwede bang kunin yung outline mo? Pwede, pero may bayad ito. Hindi po, walang bayad. Ayan, let's go to Isaiah chapter 40, verse number 3. Kasi pangit mga kapatid, napupunta tayo sa isang simbahan, di naman na tayo sigurado kung talagang yan talaga yung simbahan na tinayo ni Kristo, hula-hula lamang tayo. Napakapangit yun. Wasting time yun. Amen? Alright, nandiyan na ba kayo? Makikita natin dito pa lamang sa lumang tipan, meron na pong propesiya na ang Diyos ay magtatayo siya ng kanyang simbahan. Amen? Ano po ang ibig sabihin ng prophecy? Kung sa Tagalog yung prophecy ay hula, kaya hindi maganda. Okay? Pag sinabi nating prophecy, ang ibig sabihin niyan ay nagsasalita para sa mga susunod na mangyayari na mga araw. Nakikinig? Yan po ang ibig sabihin ng prophecy. Now, okay, nandiyan na kayo? Basahin natin sabay-sabay. The voice, nandiyan na ba kayo? Alright, everybody read. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Now, dito pa lamang, ang sabi ni Isaiah ay merong isang lalaki na maghahanda ng simbahan na itatayo ni Jesus Christ. Okay? Yung way dyan, sabi ng Bible dyan, the voice of him. Ibig sabihin lalaki. Amen? The voice of him. Pag sinabi natin him, lalaki. The voice of him that crieth in the wilderness, crieth, ibig sabihin, nangangaral, sumisigaw sa ilang. Bakit sa sumisigaw? Bakit sa nangangaral? Prepare ye the way of the Lord. Maghahanda ng, para sa pagdating ng Panginoon to build the church of Jesus Christ. Now the way, yung way dyan hindi ang kalsada tinutukoy, but the materials para ihahanda niya yung simbahan na itatayo ni Kristo. Alright, kunin niyo yan. Ngayon, nagkaroon ng tinatawag na fulfillment. Alright, nakikinig tayo? Nagkaroon ng tinatawag na fulfillment. Itong propesiya. Anong ibig sabihin ng fulfillment? Fulfillment, nangyari, nagkatotoo. Nakikinig tayo? Nagkatotoo yung propesiya, yung sinasabi ni Isaiah from the Old Testament na sa mga susunod na araw ay merong maghahanda ng isang lalaki ng simbahan na itatayo ni Kristo at nagkaroon po ng fulfillment dito po mismo sa Matthew chapter 3. Sulat nyo to. Matthew Yan. Nagkaroon ng fulfillment sa Matthew chapter 3, verses 1 to 6, and in Luke chapter 3, verse number 4. Luke 3, verse number 4. Yan, okay. Ulitin natin. Pag sinabi natin fulfillment, ibig sabihin natupad, nangyari. Nakikinig? Yan. Anong nangyari? Nangyari yung propesiya ni Isaiah mula sa lumang tipan na merong isang lalaki na maghahanda ng materyales sa itatayong simbahan ng Panginoong Hesus Kristo. Let's go to Matthew chapter 1. All right.
Matthew chapter 1. Nandiyan na kayo? Matthew chapter 1, Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Basahin natin. Sundan niyo ako. Buklat ng Bible. Matthew chapter 3. Verse number 1. Alright, ito na. Nandiyan na ba kayo? Sabi ng Bible dito, in those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea. Alright, stop muna. Yan yung sinasabi kanina ni Isaiah, crying in the wilderness. Ibig sabihin, preaching in the wilderness. Amen? Yan, alright. Of Judea. Verse number 2. Nasusundan niyo ba? And saying, anong preaching ni sino yung magpipreach? Come on. Sino yung magpipreach? According to verse 1, John the Baptist. Yan. Anong preaching niya? Verse number 2, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Amen? Anong preaching ni John the Baptist? Mangagsisi kayo, sapagkat darating na ang kaharian ng Diyos. Verse number 3, basahin natin lahat. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Is that clear? Malinaw ba yan, mga kapatid? O, sinong tinutukoy ni Isaiah? John the Baptist. Amen? Malinaw yan. Amen? So, anong trabaho ni John the Baptist? Preaching in the wilderness, crying in the wilderness. Nagpipreach. Anong preaching niya? Repentance and baptism. Sino nagpipreach noon? John D. Malinaw ba yun, mga kapatid? John D. Baptist. Tuloy natin, verse number 4. And the same, parehas, sabi niya na tao. Sino yun? John. Had his raiment of camel's hair and a leathern girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. Kaya makita nyo ang baptist, mga kapatid, ay, ang tawag dito, nagda-diet ang baptist. Ang tawag doon? May disiplina ka sa pagkain, ang tawag doon? Hindi fasting. Alam nyo, si John the Baptist may disiplina sa pagkain. Alam nyo, yung kinakain lang niya, locust. Ano sa Tagalog yung locust? Kalimutan ko na eh. Basta locust, naunaw niya yung locust. At wild honey. Amen? Hindi siya kumakain ng what-what. Amen? Pambira matindi, si John the Baptist, Kaya ang Baptist dapat hindi kumakain ng what-what pag wala. Pag meron, kain tayo, ha? Ayan, ito na. Ayan, ano sabi ng Bible dito? Verse number 5. Then went out of him Jerusalem and all Judea, in all the region round about Jordan. So, ang ginagawa niya, doon sa Jerusalem, doon sa Judea, at lahat ng mga naaabot, mga kapatid, hanggang doon siya sa Jordan River. Anong ginagawa niya? And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Anong ginagawa niya? Mangagsisi kayo at mabautismuhan kayo. Yan ang preaching ni John the Baptist. Amen? So, nandoon siya. Anong ginagawa ni John the Baptist, mga kapatid? Ang ginagawa ni John the Baptist ay nangangaral siya ng pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap kay Kristo. Kaya makita nyo, bago kayo makarating sa Baptist Church, anong pangangaral ng mga Baptist sa inyo? Magsisi ka, tanggapin si Jesus. Hindi sinasabi ng Baptist na pumunta ka sa church namin at maliligtas ka sa pamamagitan ng simbahan. Hindi. Hindi Baptist Church ang nagliligtas. Si Jesus Christ ang nagliligtas.
Naunawan niyo mga kapatid? Kaya makita niyo yung first preacher ng Baptist preacher, no other than John the Baptist, yan na mismo ang pangangaral. Kaya makita niyo sa Baptist Church, bago ka makarating hanggang dito sa church, anong sinasabi ng pastor, anong sinasabi ng preacher? Tanggapin, magsisi ng kasalanan, tanggapin si Jesus. So anong ginagawa ni John the Baptist? Ang ginagawa ni John the Baptist, buong Jerusalem, yung mga taga-Judea, at doon siya nangangaral sa Jordan River, at pag may nagsisi ng kasalanan, ano sabi niya? Mga bautismo kayo. So let's say eto na si John the Baptist, okay? Alright, eto na si John the Baptist. Anong trabaho ni John the Baptist? Siya ay nangangaral ng kaligtasan. Amen? At siya ay nagbabautismo. Amen? Pero nais kong liwanagin sa inyo, yung Baptist, hindi yan apelido ni John. Yung Baptist, trabaho ni John yan. Amen? Tungkulin niya yan. Kaya anong ginagawa niya? Nagpipreach. Anong preaching ni John the Baptist? Magsisi at magpabautismo. Amen? Sapagkat hindi pwedeng bautismuhan ang hindi nagsisi tumanggap kay Kristo. Hindi po pwede yun. Amen? Ang kinakailangan bautismuhan, yung isang tao na totoo mula sa kanyang puso, nagsisi, tumanggap kay Jesus as His Lord, her Lord, and personal Savior. Amen? So let's say ito na si John the Baptist, nangangaral siya. At the same time, nagbabautismo siya sa Jordan River. Amen? So ito na yung mga nabautismuhan ni John the Baptist. Yan, let's say ito na. Yan, marami nang nabautismuhan. Yan, dami. Sabi ng Biblia, marami sila. Marami. Yan, ito na sila. O, baguhin natin sandali para maganda. Sundan nyo ito kasi napakaganda ito. Kasi napansin ko, marami sa inyo, pinaglalaruan nyo ang simbahang ito. Hindi nyo dapat paglaruan ang simbahang ito sapagkat itong simbahan tinayo ni Kristo na totoo. Alright, so ito na yung mga, let's say, ito na yung mga nabautismuhan ni John the Baptist. Nakikinig? Sabi ng Biblia, marami nagsisisi ng kasalanan. At ito na, napakarami sila. Illustration lang ito Ayan, nandito na sila. Ang tawag dito nung araw ay disciples of John the Baptist. Amen? Yan, disciples. Pag sinabi nating disciples, ito po ay kinabibilangan ng mga kalalakihan at kababaihan. Amen. Ano tawag dito sa mga nabautismuhan ni John the Baptist? Disciples. Amen. Kaninong disipulo? Disciple of John the Baptist. Amen. Yan, all right. Let's go to point number 3. Yan, dito muna tayo 3. Yan. Sa pangatlong punto natin, mga kapatid, ay kinwestiyon yung authority ni John the Baptist. Sabi ng mga Pariseo kay John the Baptist ay sabi nila kay John the Baptist, saan nanggaling yung authority mo na mangaral ng kaligtasan, pagsisisi? Saan nanggaling yung authority mo na mangaral o magbautismo? Sinagot ng Bible yan. Sinagot ni John the Baptist. Let's go to John. Yan, John 1:6. Yan. Buklat Bible, buklat. John 1. Andiyan na kayo. Basahin na ito natin ng sabay-sabay
John chapter 1 verse number 6 para makita natin saan galing yung authority ni John to preach repentance and to baptize converts. Amen? Alright, John 1:6. Basa na malakas. Ready, read. There was a man sent from God whose name was John. Amen? Alright. Tanong, saan galing ito si John? Sent from God. Padala ng Diyos. Sino si John? John the... Malinaw ba yung mga kapatid? Ulitin natin. Sinong preacher ito? John the Baptist. Amen? John the Baptist. Sinong nagpadala? Sent from God. Therefore, kung siya ay sinugo ng Diyos, galing siya sa langit. Galing siya, mula siya mismo sa Diyos. Amen? Ha? Nagkakaunawan tayo? So tanong mga kapatid, saan nang galing yung authority ni John? Nang galing sa Diyos. Amen? Yan, nang galing sa Diyos. And then let's go to point number 4. Point number 4. Maganda tong point number 4 natin. Kaya mapansin ninyo, sa point number 4 natin, lumapit ngayon si Jesus Christ kay John the Baptist to submit his authority to baptize. So dito, makikita natin yung baptism of the Lord Jesus Christ. Yan. Makikita naman natin dito na maging si Kristo ay nagpasakop siya sa baptism ni John the Baptist sapagkat alam ni Kristo na si John the Baptist sent from God. Amen? Yan, all right. Let's go to Matthew chapter 3, verse number 13. Matthew 3, verse 13. Ayan. Okay, nandiyan na kayo? Matthew chapter 3, verse number 19. Balik tayo sa Matthew. Matthew chapter 3, verse 13. Alright, nandiyan na? Ito na ngayon. Alright, basahin natin. Ready, read. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John. Now, makinig muna. Everybody, dito muna tingin muna dito. Si Kristo mula sa Galilee, lumakad siya papuntang Jordan kay John the Baptist para magpasakop sa kanya ng baptism. Alright, nakikinig tayo? Parang ang layo mga kapatid, kung tutuusin ay mula Tarlac hanggang dito. Nakita niyo kung gaano kalayo mga kapatid? Ilang miles yan, ilang kilometers yan. Pero lumakad ang Panginoong Jesucristo, ilang layo yan, ilang miles yan, puntahan lamang itong si John the Baptist para magpabautismo si Jesus Christ. Amen? Tanong, bakit kay John the Baptist siya pumunta? Sabi ni Biblia, then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Alam niyo kung bakit? Bakit si John, kahit napakalayo, ilang milya, pinuntahan niya? Ay, bakit si Kristo, ilang milya ang nilakad niya, kahit ilang miles, pero pinuntahan niya si John the Baptist para magpabautismo, sapagat alam ni Kristo na si John lamang ang may authority mula langit to baptize converts. Kaya kung kayo nabautismohan sa ibang simbahan, kapatid, na hindi baptist, hindi valid ang inyong baptisan. In fact, walang binabautismohan sa Biblia na baby. Walang binabautismohan sa Bible na infant. Amen? Kaya makita niyo si Kristo hindi siya baby nung nagpabaptize kay John.
he was 30 years old. Verse 14, ano sabi ng Bible dyan? But, ano sabi ng Bible? John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Anong sabi ni John kay Kristo? Panginoon, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na bautismuhan ka. Hindi po. Pero anong sagot ni Kristo? Maganda tong sagot niya. Sabi niya, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Anong sabi ni Kristo? Anong sagot niya? Nung sinabi ni John the Baptist na, Panginoon, di ako karapat-dapat na ako ang magbautismo sa iyo. Pero anong sabi ni Kristo kay John? John, bautismuhan mo ako sapagkat ito ang nasusulat. Ito ang nasusulat sa katuwiran. Nakikinig mga kapatid? Amen! So anong sabi ng Bible? Ito na ngayon, verse number 16. And Jesus, pakinggan nyo na maigi, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were open unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Now, makinig kayo mga kapatid. That's how baptism is so important. Amen? Kaya napakahalaga ang bautismo, kapatid. Huwag niyong liliitin ito. Kayo mga nagsasabing tumanggap kay Kristo, napakahalaga na mabautismohan kayo sa tamang bautismo. Sa tamang simbahan. Amen? Si Kristo, marami ding ibang mga assembly sa panahong ito. Pero lumakad siya ng ilang milya kahit malayo, pero pinuntahan niya si John the Baptist para lamang magpabautismo sapagkat alam niya na si John ay galing sa Diyos. Siya lamang ang binigyan ng Diyos na may authority to baptize sino mang nagpahayag na tumanggap kay Jesus. Amen! Makita nyo dito how important baptism is. Nag-appear yung triune God. Nandyan ang Ama. Merong habang binabautismohan si Kristo, merong boses na galing sa langit. Ano sabi niya? This is my beloved Son. Tapos nag-appear yung Holy Spirit. Sino yung binabautismohan? Jesus Christ. Ibig sabihin mga kapatid, makinig kayo. Yung baptism ni John, nandun yung appearance ng triune God to respect the authority of John the Baptist about baptizing converts. Nakikinig tayo? Kung nirespeto ang Ama, yung baptism ni John the Baptist, kung nirespeto ng Holy Spirit, yung baptism ni John the Baptist, kung nirespeto mismo ni Kristo, yung baptism ni John the Baptist, bakit hindi mo kayang irespeto? Nakikinig ba kayo? Malinaw ba na galing dito sa Biblia yung pinag-uusapan natin? Ha? Malinaw yan, kapatid. Hindi tayo hula-hula. Verse by verse. Amen? Hinihimay natin na maigi. Nakikinig tayo? Nakikinig tayo? Kung si Kristo nagpasakop sa baptism ni John the Baptist, bakit hindi ka nagpapasakop? Ha? So ito na ngayon mga kapatid, nabautismuhan na pati si Jesus Christ. Nakikinig kayo? Let's say nandito na si Jesus Christ. Ito na si Jesus Christ. Ayan, alright. Maliw na ba? Ayon sa Biblia, sino ang nagbaptize kay Jesus Christ? John the Baptist. Amen?
Malinaw ba yun? John the Baptist. So kasama na dito. Let's say ito na po ang Panginoong Hesus Kristo. Yan. Alright. Malinaw ba? Tandaan nyo yan ha. Biblia mismo nagsasabi na walang ibang nagbautismo kay Jesus Christ except John the Baptist. Walang nilapitan ni Jesus Christ para magbautismo sa kanya except John the Baptist. Then right after, mga kapatid, na nabautismoan si John the Baptist, ni John the Baptist ang Panginoon Kristo, ay dito na po siya pumili ng tinatawag na 12 apostles. Amen? Jesus chose 12 apostles. Yan. Dito na po siya pumili ng tinatawag na 12 apostles. Amen? Maliwanag? Maliwanag? Ngayon, ang tanong natin dito, saan pumili ng 12 apostles ng Panginoong Kristo? Pumili siya dito sa mga nabautismo ni John the Baptist. Okay? So let's say, ito na. 1, 2, ilan yung apostle? 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Judas. So ang tawag dito ay 12 apostles. Right? Saan siya pumili? Pumili si Kristo ng mga apostles niya mula dito sa mga nabautismuhan mismo ni John the Baptist. Nagkakaliwanagan ba tayo mga kapatid? Palagay ko mas malinaw pa sa gabi ito eh. Mas malinaw pa ito sa araw. Amen? Itong 12 apostles na ito na pinili ng Panginoon, galing mismo dito sa mga nabautismo ni John the Baptist, at ito po yung tinatawag na first officers of the First Baptist Church at Jerusalem. Kasi meron na yung treasurer, si Judas Iscariot, meron na yung spokesman dyan. Sinong spokesman dyan? Peter. At nung pumili na po ng Panginoon ng 12 apostles, automatically, kapatid, He is now the first pastor of the church at Jerusalem. Automatic, si Kristo po ang unang naging pastor, hindi po si John. Si John lamang po ang naghanda. Nakuha nyo? Malinaw ba yun? Hindi po si John ang nagsimula, kapatid, kundi siya yung naghanda. Hindi si John ang nagtayo, si Kristo ang nagtayo. Kaya siya yung may sabi doon sa verse natin kanina, I will build my church. Amen? I will build my church. So therefore, siya na ngayon ang pastor. Meron siyang opisyales. Sino yun? Yung 12 apostles. Nakikinig? Malinaw ba? Nakakaliwanagan ba tayo? Sundan nyo ito kasi napakaganda ito. Ayan, eto na ngayon. At mga kapatid, burahin ko lang ito ha. Burahin ko lang kasi wala na akong space. Yan, alright. Buburihin lang natin. Pumili na ng Panginoong Jesucristo ng kanyang mga apostles. Alright. At tinuruan niya sila, train niya sila, mga kapatid. Dito. Puntahan muna natin ito. Luke chapter number 6, verse 12.
para makita natin paano pumili si Kristo ng kanyang apostles. Luke 6:12. All right. Luke chapter 6. Nandiyan na ba kayo? Verse number 12. Basahin natin. Ano sabi ng Bible diyan? And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. Yan. Sino-sino yan? Simon, whom he also named Peter, and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes, and Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor. Amen? Yan, ito na ngayon. Pumili na siya. Ito na mga 12 apostles. Mapansin ninyo sa Bible. Okay, makinig. Nung tapos na po itong tungkulin ni John the Baptist para ihanda ito, mga materyales na gagamitin ni Kristo ng pagtayo ng kanyang simbahan, napansin niyo po na wala po sa eksena si John the Baptist. Sa Bible, nawala po siya. Okay? Anong nangyari sa kanya? Pinugutan siya ni Herod. Kasi pag nangaral si John the Baptist, is straight to the point. Kaya nung araw, kapatid, pag Baptist preacher ka, napakasaya ang kamatayan. Pinupugutan lang naman ang ulo. Alright, nakukuha niyo mga kapatid? And then, pagkatapos niya pumili kapatid, tinuruan niya sila, trainain niya sila ng trainain, at hanggang sa bago siya umakyat sa langit, ay bago umakyat sa langit, nagbilin siya sa church ng tinatawag na Great Commission. Amen? Great Commission. Matthew 28:19-20. Lagyan nyo lang yan para mabilis tayo. Gusto ko lang tapusin ito sandali. Alright. Nakikinig mga kapatid? Hanggang sa bumalik na sa langit, isulat nyo to. Jesus back to heaven in Acts 1:9. Amen? And then in Acts 1:14, they continued. They continued. In Acts 1:15, yung 11 na disciples ay naging 120. Nakikinig mga kapatid? At doon sa Acts 2:41, yung 120, nag-preach si Peter, naging may nadagdag na 3,000. Okay, nakuha nyo? In Acts chapter 5, verse number 14, naging multitude, both men and women, dumami. In Acts chapter 6, verse number 1, na-multiply. In Acts chapter 6, verse number 7, multiplied greatly. In Acts chapter 8, verse number 1, nagkaroon ng persecution. In Acts 9:17-18, natagpuan ng Panginoon si Paul, nabaptize ni Ananias. At si Ananias ay nabaptize ni John the Baptist. In Acts chapter 9, verse number 31, the church multiplied. In Acts 11:19, nag-scattered abroad. In Acts, pakinggan nyo, 11:26.
Alright. Doon sa Acts 11:26, pakinggan nyo to, don't miss this. Tinawag silang Christians. First Christians at Antioch. Alright. Nakikinig kayo mga kapatid? Basahin natin para malinaw. Acts 11:26, buklat Bible. Buklat. Acts 11:26. Alright, ready read. Verse number 26. Basahin natin. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Alright, pakinggan nyo to. Saan galing ito mga tinawag na Christians? Galing dito sa mga disciple, galing dito sa mga nabautismo ni John the Baptist na inorganize ni Jesus Christ na church niya. Na kung tawagin ito ay disciple of John the Baptist. Walang ibang pinanggalingan itong grupong ito kung hindi galing dito. Kaya mapapansin ninyo, bago nagkaroon ng Christians na salita, ay dito walang ibang pinanggalingan itong Christians, mga kapatid, na grupo kung hindi galing dito sa mga baptized at inorganized na simbahan ng Panginoong Jesucristo. Kaya noong araw, hindi ka pwedeng tawagin na Kristiyano na hindi ka galing dito. Bago nagkaroon ng Kristiyano, may baptism muna. Actually, iisa lang ito mga kapatid. Kaya nga, ito ngayon, meron tayong tinatawag na the trail of blood. Ito. Hindi po natin ginawa ito. Kundi ang gumawa po mismo nito mga kapatid, ay merong ang pangalan niya ay si Dr. J.M. Carroll. Ang ginawa ni Dr. J.M. Carroll, nung panahon niya, ang ginawa niya, mga kapatid, trinace niya kung ano yung tamang simbahan na itinayo ni Kristo. At ito po ang natagpuan niya. Okay? Makikita niyo dito, ito na ngayon, saan nagsimula? Dito, makikita nyo dito nagsimula. Yung dotted red na yan yung Baptist. Yung itim na yan na dire-diretso, yan yung Catholic. Ang Baptist, nagsimula si Kristo during His earthly ministry approximately 30 AD. Nagsimula ang Catholic Church sa pamamagitan ni sino nagsimula ng Catholic Church? Constantine. Ayan. Nagsimula siya approximately 313 AD. Alayo. 313 AD. Kumpara sa 30 AD. Napakalayo. Ilang century na nakakaraan. Ayan. Yan. Okay? So mapapansin ninyo, nung araw, nagkaroon ng tinatawag na Dark Ages. Kasi pag Kristiyano ka nung araw, papatayin ka. Kaya yung mga Baptist nung araw, tinatawag silang Montanis. Tinatawag silang Donatis. Tinatawag silang Paulicians. Tinatawag silang Arnoldis. Kung ano-ano mga tawag sila, tinatawag silang Waldenses. Tinatawag silang Donatis. Ayan ang mga tawag sa kanila. Tinatawag silang Anabaptist. Anong ibig sabihin ng Ana? Re-baptize. Kasi, kaya nagkaroon ng pinagpapatay nila ang mga Baptist nung araw ayon kay Cardinal Hosius. Okay? Anong sabi ni Cardinal Hosius? Sabi niya, kung meron mang pinakamarami na grupo ng pananampalataya, walang iba kundi ang mga Baptist kung hindi pinagpapatay during the Dark Ages. Ngayon, ito ngayon mga kapatid, makikita nyo, yung mga tinawag na Kristiyano dito, hindi po pwedeng hindi manggagaling
dito. Nakuha niyo? Kaya kung Kristiyano ka noon, dapat baptist ka. At kung baptist ka, dapat Kristiyano ka. Hanggang sa nagkaroon ng persecution, mga kapatid. Tignan nyo ha, nagkaroon ng persecution. Nagkaroon ng persecution. Ayan. Saan ito? Jerusalem. Nagkaroon ng persecution, nakarating sila sa Antioch. Antioch to. Maraming kamag-anak dito, Antioch, ina-Antioch. Ayan, so nakarating sila from Antioch, nakalabas sila ngayon ng outside Jerusalem, nakarating sila ngayon kung saan-saan, let's say, Europe. Yan. So from Europe, mga kapatid, nakarating sila ngayon sa US. Yan, USA. Yan, from USA, nakarating ngayon, let's say, Pilipinas. Amen? Yan, Pilipinas. Ayan na. Alright. Itong simbahan natin, pakinggan nyo to. Galing tayo kay Pastor Hill. Makinig. Si Pastor Hill galing kay Pastor Ed. Si Pastor Ed galing sa Octagon Baptist Church. Yung Octagon Baptist Church sa Pasig, nanggaling yan sa ministry ni Dr. Lee Robertson sa Amerika. At si Dr. Lee Robertson, kung iti-trace back mo pa yan, na marami yon, in short mga kapatid, nanggaling ito sa ministry ni John the Beloved. At si John the Beloved, saan nanggaling si John the Beloved? Nanggaling sa Panginoong Hesus Kristo. Okay, nakuha nyo? Kaya mula Pilipinas, nandito ngayon ang PMA Baptist Church. Hindi tayo parang kabuti na gumanon lang dito. Ang tamang simbahan, mga kapatid, you can still trace it back from Jerusalem, sang ka man naroon. Kaya makita nyo mga kapatid, matitrace back pa rin natin ang ating simbahan mula dito kay Kristo hanggang dito sa ating kinaroroonan mismo. Yan ang tamang simbahan. Logic. Na-explain ko sa inyo, yung Bible, meron tayong history, logic. Kung nabautismuhan ka ng Baptist, ano ka? Come on, answer me. Dapat Baptist ka. Kung nabautismuhan ka ng Katoliko, ano ka dapat? Katolika. Katoliko. Si Kristo nabautismo ni John the Baptist. Sino si Kristo? Very simple. Sinong nagsasabi? Bible. Hindi tayo hula-hula. In-explain ko sa inyo, biblically, historically, logically. I hope nakikinig tayo mga kapatid. Ha? Napakalinaw yan, no? Mas maliwanag pa sa araw ito, mga kapatid. Kaya dito tayo, hindi tayo nanghuhula dito. I know 100% that this church is the right church that Jesus Christ built. We can still trace it back kung saan tayo naroon, back to Jerusalem. Tanong, yung simbahan mo ba na pinupuntahan mo, can you trace it back to Jerusalem? Meron akong kausap dito, pinsang ko mismo. Debate kami. Sabi niya sa akin, ito ganyan. Alright, sabi ko, pinaliwanag ko sa kanya yung baptist story. Sige, sabi ko sa kanya, kung talagang yung simbahan mo, simbahan ni Kristo, aralin mo muna
Bumalik ka sa akin, ipaliwanag mo kung matitrace back mo na yung simbahan mo galing talaga sa itinayong simbahan ni Kristo. Ngayon, bumalik ka. Makinig kayo. Kung meron pang mas malinaw na paliwanag sa paliwanag natin patungkol sa tamang simbahan na itinayo ni Kristo, lumapit kayo sa akin. I will challenge you. Kahit sino sa inyo. Kanya, hindi po natin gawa-gawa ito. Gawa mismo ng Biblia ang ating history. Kaya nga sabi natin mga kapatid, kung babasahin mo ang Biblia, magiging baptist ka. Ulitin ko. Pag babasahin mo ang Biblia, susundin mo ang Biblia, magiging baptist ka. Kaya kayo mga nakakaalam nito, nakakahiya kayo kung pa kaang-kaang kayo. Nakakahiya kayo kung palutang-lutang kayo, pasulput-sulput kayo sa simbahan. Alam mo, nung nalaman ko itong katotohanan ito, mga kapatid, hindi na ako tumuklap sa Baptist Church. Because I know that the Baptist Church is the only church that Jesus Christ built. Biblically, historically, logically. Challenge, kahit sino sa inyo, aralin niyo yung simbahan na pinupuntahan niyo. Kung maipapaliwanag mo ito na yung simbahan mo, matitrace back biblically, historically, logically, tama, na mas malinaw sa paliwanag na ito, doon tayo. Pero kung hindi ka, wala ka masusumpungan, dito ka dapat. Si Cardinal Hosius na nga po ang nagsasabi, ano sabi niya? Wala nang ibang pinakamarami na grupo ng pananampalataya. By the way, makinig kayo. Dalawa lamang po ang pinakamatandang simbahan sa buong mundo. Baptist, Catholic. Baptist nagsimula approximately 30 AD. Catholic nagsimula 313 AD. Layo. Dalawa lang pinakamatanda. Kung tama ang Catholic, mali ang Baptist Church. Kung tama ang Baptist, mali ang Katoliko. Alam ko, marang bababasa ito ng Facebook. Baka aayawan nila tayo. I don't care, mga kapatid, I don't care. Kung anong tama, yun ang dapat ipahayag sa simbahang ito. Straight to the point. Kaya mga kapatid, ang simbahang ito ay hindi po mula sa putok ng kawayan. Yes, amen. I know my church, that this is the church. I can trace it back clearly, historically, logically, biblically, hanggang doon sa Jerusalem, where my Savior started the Baptist Church. Amen? Nagkakaliwanagan ba tayo ngayong umaga, mga kapatid? Kaya kayo mga pasulpot-sulpot na miyembro dito, nakakahiya kayo. Ha? Kayo mga walang involvement na matatagal na dito, na alam nyo ito, narinig nyo na ito noon pa man. Mga kapatid, alam nyo, pre-needs ko ito, dyan sa bang house nung araw, alam ko, natandaan nila Brother Amado, nandyan yung mga ibang mga grupo, nandyan yung iglesia, ganun-ganon. Sabi ko, ipipreach ko itong Baptist history. Wala man lang nag-question doon. Ha? I hope this is clear. Amen? I hope this is clear. Nakikinig tayo mga kapatid? Kaya hindi tayo hula-hula dito mga kapatid. Naunawan nyo? Now, if you want, if you have question,
pwede nyo kung tanungin, lapitan. Mamaya, uulitin ko ulit sa iyo ang baptism history. Amen? Amen! I hope malinaw ito, kapatid. Sige po, alright, tumayo tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming po narinig. I-bless niyo po ito, pagpalain, at nawa naging malinaw po ito sa bawat isa. Thank you, Panginoon, na nakita namin, biblically, historically, logically, na kayo po mismo ang nagtayo ng inyong simbahan, which is the Baptist Church. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.